Order update tayo mga kabayan. Nandito na yung mga umorder ng lana. Pagka-post ko kahapon, sunod-sunod na kagad yung nag-order eh. Ito kay Miss Kate, 5 kagad yung kinuha niya kasi yung iba ipapamigay niya. Ito kay Sir Patrick. Ito kay Ma'am Mitch, kay Sir Rick, kay baka makalimutan ko iba. Kay Pauline, tapos yung last natin kay Daisy. So lahat to ipapadala na mamaya. Ito yung tsura niya. Close up ko lang para mas makita niyo mga kabayan. Yung iba't ibang sangkap sa loob nito. Ayan siya. Meron pa tong kasamang San Benito. At higit sa lahat, may kasama yung orasyon mga kabayan. Ito, last 4 na available. Ito yung last 4 na available natin mga kabayan. Para saan daw pwedeng gamitin to? Nilalagay ko palagi sa description kung para saan yung lana or yung langis. Ito yung kumukulo kapag merong nilalang. Pwede rin tong pamahid sa mga masasakit na parte ng ating katawan. Lalo pa kung alam nyo sa sarili nyo na hindi normal yung sakit na yun, pwede nyong ipahid tong lana. At higit sa lahat, pinakamabisa to kapag meron ngang aswang o nilalang sa paligid kumukulo to. Meron tayong nagpadala ng review eh. Buntis yun eh. Siguro sa susunod ko na lang ikikwento yung shinare niya. Magpapaalam muna ako kung pwede kong ibahagi. Pero maganda yung nasabi niya sa lana. Well anyways, sa mga gustong humabol, kunin nyo na tong 4. Kasi ang next nating stock ay after 2 weeks pa. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jake. Walang eksaktong taon. Negros Oriental. Ang bulkan ng Canlaon, isa sa maraming aktibong bulkan sa bansa. Matagal na panahon na nang huli itong sumabog. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng pinsala sa maraming tao. May mga namatay, nawalan ng pangkabuhayan. Ngunit wala talagang nakakaalam ng totoong dahilan sa pagkagising ng bulkan. Sa mahabang panahon ay naging mapayapa ang paligid ng bulkan kung saan naninirahan ang pamilya ni Jake. Mahigit 20 taon na silang nakatira sa lugar dahil sa trabaho ng kanyang ama bilang forest ranger sa Canlaon National Park. Dito na din ipinanganak at nagkaisip ang binata. Nagtapos ng kolehiyo sa isang paaralan sa kalapit na bayan at kagaya ng ama. Naging forest ranger si Jake. Ang kaibahan nga lang ay meron siyang lisensya. Jake, maaga akong aakyat sa tuktok para tignan yung mga itatanim nating puno doon ha. Ikaw na munang mag-ikot sa bandang baba. Baka mamaya may pumasok na namang magtotroso eh. Wika ng ama ni Jake na itago na lang natin sa pangalang Mang Munding. Kung tutuusin ay mas mataas ang ranggo ng binata sa ama. Forest ranger lang ito. Samantalang si Jake naman ay merong lisensya. Ngunit sa lugar na yun, hindi pinapairal ng binata ang batas ng gobyerno, kundi ang respeto sa kanyang ama, na siya talagang nakakaalam ng gawain sa kabundukan. Para sa binata, ang titulong hawak ay isa lamang pormalidad at dekorasyon sa kanyang pagkatao. Wala pong problema, tay. Nga pala, magdala kayo ng tubig ha, tag-init ngayon. Malamang tuyo ang mga bukal sa bandang itaas. Tugon ng binata. Hindi natutuyo ang mga bukal ng Canlaon, anak. Kahit gaano pa yang kainit. Kailanman, hindi nawala ng tubig ang mga bukal. Tignan mo ang paligid. May nakikita ka bang dilaw na dahon? Napakamot na lang ng ulo si Jake sa naging tugon ng ama. Medyo may katigasan din kasi ang ulo ng matanda. Ayaw niyang magbitbit ng kung ano.
Maliban sa isang takal ng bigas na nasa bulsa ng kanyang pantalon, meron ding itak at lubid. Ang dahilan ni Mang Munding, palagi niyang sinasabi kay Jake, ang inang kalikasan ang magbibigay ng iyong kailangan. Sa katagalan ay hindi na malaya ni Jake na magiging ugali niya din ito. Tinuruan siya ng ama kung paanong magsaing sa buho ng kawayan at magluto ng kung ano mula sa murang bunga ng nyug. Sa makatuwid, mawala man sila sa isang hindi pamilyar na kagubatan, alam nila kung paano mabubuhay. Habang naglalakad ang binata sa paanan ng bundok, napansin nito ang ilang usa, kumakain sa gilid ng batis. Naupo naman si Jake mula sa malayo. Pinagmasdan ang mga hayop na payapang namumuhay sa kanilang likas na tirahan. Ito ang karaniwang ginagawa ni Jake sa tuwing magsasagawa ito ng pagpapatrolya. Ngunit kakaiba ang araw na yon para sa kanila ni Mang Munding dahil isa itong espesyal na pagkakataon, lalo para sa kanyang mga katribo. Nabibilang si Jake at Mang Munding sa mga katutubong lumad na naninirahan sa kabundukan ng Kanlaon. Maraming siglo na ang nakalipas at bilang katutubo, naniniwala sila sa mga espiritong tagapagbantay. Naniniwala silang isang beses sa loob ng isang taon, bumababa ang mga ito upang makasalamuha sa mga katutubo at bigyan sila ng basbas. Mabilis na natapos ni Jake ang kanyang gawain. Bago umuwi ay dinaanan nito ang ilan sa kanyang mga kasamahan upang ibilin ang susunod na mga gagawin para sa araw na yun. Matapos ay bumalik na din ito sa kanilang maliit na nayon. Saktong pagkarating nito, nakahanda na ang mga hayop na kakatayin bilang alay at handa para sa piging ng mga espiritong gabay. Kasabay nito, ang pagdiriwang ng unang taon ng binata sa trabaho, kaya inimbitahan ang ilan sa mga malapit na kaklase at kasamahan sa trabaho. Dahil sa syudad ang kanilang opisina, inabot ng hapon ang pagdating ng mga kasamahan. Manghang-mangha ang mga ito sa ipinakitang kabaitan ng mga katutubong lumad. Isa sa mga sumama ay ang kanyang bisor na ang pangalan ay Luis. Iba talaga ang magtrabaho dito sa labas, no? Kumpara sa opisina. Kung pwede ko lang hilingin sa taas na ibalik ako dito eh. Wika ni Luis. Mas maayos nga po yung trabaho niyo dun eh. Kasi hindi na kailangan maglakad sa putikan o makyat sa burol. Ballpen at papel ang hahawakan. Ayos na. Tugon ni Jake. Minsan ding naging forest ranger si Luis bago ito naitalagang bisor. Kaya kahit papano, hinahanap ng katawan nito ang nakagawiang trabaho. Hindi rin Jake. Oo nga, hindi kami nakakatikim ng init ng araw. At wala ngang kapagod-pagod pero nakakabagot din yung ganun. Muling wika ni Luis. Ilang sandali pa ay pinatawag na ni Mang Munding ang binata dahil magsisimula na ang kanilang pag-aalay. Dali-dali namang nagtipon ang mga kasama ni Jake dahil ito din ang unang beses nilang makakakita ng ritual ng mga katutubo. May ilang kababaiyang nagsasayaw sa paligid ng altar na gawa sa bato, habang isang matandang babae naman ang nagkakatay ng itim na baboy. Inilagay nito ang dugo sa isang palayok at isa-isang ipinahid sa mga naroon. Ipinaliwanag naman ni Jake ang dahilan kung bakit. Ayon sa binata, ang dugong pinahid sa kanila,
simbolo ng pakikiisa sa oras na dumating ang mga espiritu. Yon ang magsisilbing palatandaan na sila ay nakikiisa sa isinasagawang pag-aalay. Matapos magpahid ng dugo, nagsimula ng pira-pirasahin ng matanda ang karne at ang lamang loob ay tinapon sa apoy, maliban sa atay. Kinuha ito ng matanda at inilapag sa isang maliit na altar at saka pinalibutan ng apoy. Matapos ay lumod ito sa lupa. Nagsimulang magsambit ng mga inkantasyon. Sunod-sunod na pinatunog ng mga kalalakihan ang malalaking tambol at tambuli bilang pagtawag sa mga tagapagbantay. Huwag kayo mag-alala, boss. Walang kakaibang mangyayari. Bahagi lang talaga ng tradisyon ng ritual na yan kaya... Biglang napahinto sa pagsasalita ang binata dahil nakarinig ito ng malakas na ungol mula sa kagubatan. Napahinto din ang lahat sa kanilang ginagawa. Lalo pa nang makita nila, gumagalaw ang mga puno sa bandang itaas ng bundok. Jake, sabihin mo sa akin na barakong baboy ramo lang na nag-aawa yan, ha? Tanong ni Luis. Pasensya na, bubos. Pero sa palagay ko hindi. Tugon ng binata at ilang sandali pa ang nakalipas. Nawala din ang mga tunog. Ipinagpatuloy ng mga katutubo ang kanilang pagsasaya. Habang si Jake naman ay pinuntahan ang ama na nooy kausap ang kanilang pinuno. Ngayon lang uli nag-ingay ang kagubatan. Paniguradong may darating na naman na sakuna at kailangan natin itong pagandaan. Wika ni Mang Munding. Anong ibig sabihin ng tatay mo? Anong sakuna? Tanong ni Luis. Pagsabog ng bulkan, boss. Nangyari na ito. 15 taon na ang nakakaraan. Mabuti na lang nakinig ang mga katribo ko sa babala ng kalikasan. Dahil kung hindi, paniguradong wala ni isa man sa amin ang natira. Ayon pa kay Jake, parehong ingay ang kanilang narinig bago sumabog ang bulkan. 5 taon pa lamang ang binata ng mga panong iyon, kaya hindi malinaw sa kanya ang mga nangyari. Kung ganon, anong uri ng nilalang yung may gawa ng ingay? Tanong ni Luis. Ayon po sa mga nakakatanda, sota daw po ang may gawa ng ingay na yon. Nagbibigay ito ng babala sa mga tao sa paligid. Ngunit madalas, binabaliwala nila ang babalang yon, kaya marami ang napapahamak. Tugon ni Jake. Anong uri ng nilalang ang sota? Ngayon lang ako nakarinig ng salitang ganyan eh. Muling tanong ng bisor. Sa mga hindi nakakalam, ang sota ay isang mataas na uri ng engkanto. Nag-iisa ito at walang kalahi. Ang katawan ng nilalang na ito ay nahati sa 2 kulay. Isang itim at isang puti. Sinasabi ring ito ang tagapagbantay ng buong kabundukan ng Kanlaon. Wala pang nakakakita ng totoong anyo nito. Ngunit may ilang nakakapagsabi, lubhang makapangyarihan ang mga sota kung ikukumpara sa ibang mga engkantong naninirahan sa lugar. Kinabukasan, maagang bumaba ng bundok sina Luis dahil may trabaho pa ang mga ito. Pagkatid ni Jake sa mga kasamahan, bumalik na siya sa trabaho. Naisip ng binatang puntahan ang pinagmulan ng ingay kagabi. Kaso nga lang pagkarating niya sa lugar, naabutan nito si Mang Munding na inuusisa ang paligid. Nakita din ng binata ang ilang tumbang puno
Masyado nang malalaki ang mga punong ito para mabuwal ng isang pangkaraniwang baboy ramo. Tay, yung mga nakatumbang puno, masyado nang malaki para suwagin ng baboy ramo, di ba? Wika ni Jake. Alam ko at sigurado din ako, hindi bakas ng kalabaw ang mga ito. Tugon ng matanda habang tinitignan ang mga naiwang bakas ng isang hayop. Kawig ito ng mga bakas ng kalabaw, ngunit mas malaki ito ng 2 beses. Naglakad ang mag-ama sa paligid sa pagbabakasakaling makahanap sila ng mga palatandaan kung anong hayop ang may gawa ng ingay at nag-iwan ng bakas sa lugar. Hanggang sa inabot sila ng hapon, walang nakitang anumang palatandaan ang nilalang. Ang sabi niyo po noon, sota ang may gawa ng ingay na yun. Tanong ng binata. Hindi ako sigurado kasi sa totoo lang, ginagawang panakot ng mga matatanda ang sota, lalo na sa mga kabataang gala ng gala kahit tirik pa ang araw. Isa pa, wala ding nakakakita ng totoong anyo nito. Puro sabi-sabi at alamat lang ang pinagbabasihan ng lahat. Tugon ni Mang Munding. Pagkarating sa kanilang tahanan, dali-daling pumunta si Jake sa kanyang lolo Dado, isa sa mga nakakatanda ng kanilang nayon. Nakagawian ng matandang maupo sa atangan ng bahay tuwing hapon habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Lolo Dado, magandang hapon po. Eto po, may dala akong tinapay mula sa bayan. Pangpares niyo po sa kape niyo kinabukasan. Bati ni Jake sa matanda. O Jake po, mabuti naman at dinalaw mo ko. Salamat nga pala sa tinapay ha. Pero alam ko, may kailangan ka, kaya sabihin mo na. Tugon ni Lolo Dado. Tungkol po kasi sa sota. Malakas pong hinala kong siya may gawa ng ingay kagabi. At may mga nakita kaming bakas sa lugar kung saan nanggaling yung ingay. Tugon ni Jake. Isang babala ang ingay na yon. Kaya kung hindi makikinig ang mga tao, nasa kanila ang pagpapasya. O siya, matutulog na ako. Salamat uli sa tinapay. Wika ni Lolo Dado. Nakumpirma ng binata ang hinala nito. Kinabukasan muling binalikan ng lugar. Sa pagkakataong iyon, mag-isa siyang nagpunta. Muli nitong sinundan ang mga bakas. Hanggang sa marating ito ang isang maliit na yungib. Malinis ang paligid nito. At doon napansin ng binata ang malalaking yabag. Akmang papasok na sana ito ng yungib nang biglang marinig ang tunog ng mga makinaryang pangputol ng kahoy. Sinundan nito ang pinanggalingan ng tunog. Nakita ang ilang magtotroso. Alam ng binatang bawal pumutol ng kahoy sa lugar, kaya dali-dali niya itong nilapitan para sitahin. Nang makita siya ng mga ito, nagsipagbunot ng baril ang mga kalalakian at pinaputukan ng binata. Sa kasamaang palad ay tinamaan ito. Nagpagulong-gulong si Jake papunta sa baba ng bangin. Nawalan ng malay ang binata. Ilang sandali pa ay nagising ito sa isang madilim na lugar. Halos walang makita ang binata, kaya inakala nitong nasa kabilang buhay na siya. Akmang tatayo na sana nang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Kinapa ito ni Jake. Naramdaman ang mga dahong nakatapal. Ilang sandali pa ay may nakita itong ilaw na naglalakad papasok.
Mabuti naman at nagising ka na. Nakita kitang walang malay sa ibaba ng burol. Hindi naman malala ang tama mo, kaya huwag kang mag-alala dahil buhay ka pa. Wika ng lalaki. Inalalayan nito ang binatang maupo at pinainom ng tubig. Maraming salamat ha. Pero nasan ako? Bakit sobrang dilim? Tugon ni Jake. Nandito ka sa kuweba ko. Sandali lang, magsisindi ako ng sulo. Muling wika ng lalaki. Nang mapuno ng liwanag ang yungib, nanlaki ang mga mata ni Jake dahil ang lalaking kausap niya nahati sa dalawa ang kulay, kalahating itim at kalahating puti. Ikaw? Ikaw ba yung Sota? Tanong ng binata. Yon ang tawag nila dahil sa kakaibang kulay ng mga balat namin. Tugon ng lalaki at mas lalong nagulat si Jake nang makita ang ilan pang kagaya nito. Ang ibig sabihin, hindi totoong engkanto ang mga Sota. Pero paanong kumalat ang kwento nyo? Muling tanong ni Jake. Kaming mga Sota, namuhay sa dilim ng mahabang panahon. Hindi kami maaaring lumabas sa liwanag dahil maaaring masunog ang mga balat namin. Isa itong sumpa, pero hindi kami ang Sota. Kami ang mga nangangalaga sa Sota. Tugon ni Rigor. At habang nag-uusap ang mga ito, biglang narinig ni Jake ang malakas na ungol ng isang nilalang. Yan ang ingay na sinundan ko eh. Ano yung nilalang na yun? Napangiti ang lalaki. Inakay patayo ang binata. Siya ang hinahanap mong nilalang. Halika, dadalhin kita sa kanya. Naglakad ang dalawa palabas ng yungib. Laking gulat ni Jake dahil nakatayo sila sa isang butas na gilid ng bangin. Itinuro ng lalaki ang isang nilalang na may itim na balat. Mukha itong malaking kalabaw. May 7 sungay sa magkabilang ulo. Naglalakad ito papunta sa malilim na bahagi. Nanlaki ang mga mata ni Jake nang maging puti ang balat nito. Umatungal ng napakalakas at umalingaw-ngaw ito sa buong lugar. Napangiti si Jake dahil hindi nabigo ang kanyang pag-asa na makita ng harapan ng Sota. Sana lang ingatan mo ang sekretong ito, kagaya sa pag-iingat namin. Mahalagang papel ang ginagampanan ng Sota sa kapaligiran. Kung ano ang narinig mong kwento, totoo lahat yun. Ang nilalang na yan ang nangangalaga sa bulkan. Siya din ang pumipigil sa pagsabog nito. Wika ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Itatago ko yung sekreto. Matagal na panahon kong hinintay ang ganitong pagkakataon. Asahan niyo ang tulong mula sa akin. Magsabi lang kayo. Tugon ni Jake. Salamat kaibigan. Ang pangalan ko pala ay Rigor. Magpagaling ka muna. Ilang minuto lang naman ang aantayin mo kaya pakiusap. Magpahinga ka. Muling nahiga ang binata. Napangiti ito dahil sa wakas. Napatunayan sa sariling totoo ang mga naririnig na alamat. Ilang oras ang nakalipas. Muling bumangon ang binata at laking gulat nito dahil tuluyan ang naghilom ang kanyang sugat. Mabuti naman at gising ka na. Tara, ihatid na kita sa labasan. Nga pala, para sa ito,
Wika ni Rigor. Sabay abot ng isang kwintas na gawa sa itim na kahoy. Ang hugis nito, kagaya ng ulo ng sota. Salamat kaibigan ha. Kung kailangan nyo ng tulong, huwag kayo magdadalawang isip. At kung ayos lang, pwede ba akong bumalik sa lugar na to? Para magdala ng mga kakailanganin nyo. Lalo na para sa mga bata. Tugon ni Jake. Hindi na ito nagtanong kung paanong naghilom ng mabilis ang kanyang sugat. Ang alam lang nito, nagkaroon siya ng bagong kaibigan. Pagkadating sa kanilang nayon, napansin ng binata ang ilang kalalakihang nakasuot ng uniforme ng militar. Kausap ng mga ito ang kanyang ama. Mabuti naman at nakabalik ka na. Naparito ang mga militar dahil sa aktibidad ng mga ilegal na mga ngaso sa lugar. At sir, siya po pala yung anak ko si Jake. Isa siyang forester na nadestino sa kabundukang ito. Wika ni Mang Munding. Kagad namang hinarap ng binata ang mga militar. Matagal ko na din pong sinusubaybayan ang kilos nila. Dahil maigpit na ipinagbabawal ang pangaso sa lugar na to. Sabihin niyo lang po kung anong maitutulong ko. Ang totoo, kailangan namin ng isang tao na gagabay sa amin paikot sa lugar. Sana matulungan niyo kami. Walang problema. Kung para sa ikabubuti ng kagubatan, handa akong tumulong. Maaari niyo bang sabihin ang buong detalye ng inyong misyon? Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang tinalakay ng sarhento ang tungkol sa kanilang misyon. Ayon sa mga ito, kakaibang mga ngaso ang pumasok sa lugar dahil hindi pangkaraniwang hayop ang kanilang hinahanap. Hindi ko alam kung anong uri ng hayop ang hinahanap nila. Pero paniguradong malaki ang magiging epekto nito sa kagubatan. Kailangan silang pigilan bago pa man mangyari ang kanilang gusto. Wika ng sarhento. Inilatag nila ang mapa sa mesa. Itinuro sa binata ang lokasyong pinupunto ng mga mangaso. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ang lokasyong iyon ay ang mismong kinaroroonan ng mga takpan at ng sota. Kailangan natin silang maunahan. Hindi sila dapat makarating sa lugar na yon. Teka, nagtataka lang ako. Ano bang meron sa lugar na yan, Jake? Pwede mo bang sabihin sa amin? Ang lugar na yan ang kinaroroonan ng tribo ng mga takpan at ang mismong tahanan ng sota. Ito marahil ang hinahanap nilang hayop. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Kailangang maunahan natin sila. Tugon ni Jake. Dali-dali itong pumasok ng tahanan at kumuha ng itak. Kagad nang lumakad ang mga ito. Nang malapit na sa mismong lugar, pinaalalahanan ni Jake ang mga sundalo na huwag gagawa ng anumang ingay dahil maaaring magambala ang mga nakatira sa paligid. Lalo pa, papadilim na ng mga sandaling iyon. Sarento, hindi birong kalaban ng mga takpan, lalo pat paggabi na. Kaya mag-iingat kayo at huwag gagawa ng anumang hindi magugustuhan ng mga takpan. Wika ng binata. Kaunting kaalaman. Ang mga takpan ay maaaring ihalo sa kategorya ng mga mongha o sage sa salitang Ingles. Mahusay sila sa paggamit ng mga sandata, lalo na sa pagmamanipula ng mga elemento. Kilala din ang mga ito sa kakaibang kakayahan sa panggagamot. Hindi sila lumalabas kapag tirik ang araw. Mas aktibo sila pagsapit ng gabi. Balik tayo sa kwento. Pinili ng binatang mauna sa lugar para sabihan ang mga takpan.
Papasok pa lang ang binata sa yungib nang sinalubong siya ni Rigor. Alam ko na ang pakay mo, kaibigan. Namataan namin ang ilang kalalakiang papasok sa teritoryo ng Sota. Hindi nila alam ang ginagawa nila kaya pakiusap. Pigilan mo ang mga taong yun, Jake. Dahil kung hindi, kami ang gagawa ng paraan at hindi nila magugustuhan ang mangyayari. Wika ni Rigor. Alam ng binata na isa itong uri ng babala mula sa mga takpan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Gagawin kong makakaya ko para pigilan sila. May mga kasamaan akong mula sa militar. Handa silang tumulong upang mapigilan ang mga taong yun. Tugon ni Jake. Hinawakan ni Rigor ang balikat ng binata. Kaagad na ding pumasok sa yungib. Pagkabalik ng binata sa mga sundalo, itinuro ang mabilis na daan para makarating sa teritoryo ng Sota. Hindi ko alam kung anong kakaharapin namin dito. Pero malaki ang tiwala ko sa'yo dahil ikaw ang mas nakakaalam ng lahat. Wika ng sarhento. Medyo mapanganib ang misyong ito. Pero walang mangyayaring masama sa atin. Basta siguraduhin nyo lang na huwag yung sasaktan ng mga nilalang na makikita nyo. Matapos magsalita ni Jake, matapos ipaliwanag ang mga alituntunin, kaagad na silang tumuloy sa teritoryo ng Sota. Napakakapal ng kagubatan doon. Hindi sila makausad ng mabilis dahil sa lumot na nakasabit sa mga sanga ng puno. Noon pa lang nakapasok si Jake sa lugar, kaya hindi ito makapaniwalang may ganong uri ng lugar sa kanilang kagubatan. Marahang naglalakad ang binata nang mapansin ang isang manipis na lubid. Sinundan ito ni Jake. Napansin ang nakaumang na palaso sa dulo. Sarento, nandito ang mga mangaso. Mag-iingat kayo dahil may mga patibong sa paligid. Wika ni Jake habang nakaturo sa mga patibong. Kung may isang bagay na dalubhasa si Jake, ito ang pagdedesarma ng mga patibong. Naupo ang binata sa lupa. Masuring inobserbahan ang bakas na iniwan ng mga mangangaso. Sa isip-isip ng binata, kaunting pagkakamali lang, siguradong mauubos silang lahat. Sarento, huwag mong ikalat ang mga tauhan mo. Sundin nyo ang nilalakaran ko. Wika ni Jake. Marahang umusad ang pangkat hanggang sa makita nila ang ilang kalalakian nagtitipon sa harap ng siga. Narinig ng mga ito ang pinag-uusapan ng mga kalalakian. Nakumpirma nga ng binata na ang Sota ang pakay ng mga ito. Kagad nang pinakilos si Sargento Ruiz ang kanyang mga tauhan. At sa pagkakataong iyon, nagulat ang mga kalalakian. Ngunit imbis na sumuko, nagsipagbunot ng baril ang mga ito. Sandali lang, walang magpapaputok. Maaring magambala ang mga nilalang sa paligid. Wika ni Jake. Yun nga ang gusto namin eh. Dahil sa totoo lang, kanina pa kami nag-aantay sa paglabas ng Sota. Wika ng isa sa mga lalaki. Huwag mo nang pangaraping makita ang Sota. Dahil hindi nyo magugustuhan ang mga mangyayari. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Kapamakan ang mapapala nyo sa lugar na ito. Muling wika ng binata. Ngunit tinawanan lang siya ng mga kalalakian. Hindi na nagsalita pa si Jake.
Ilang sandali lang, nakarinig sila ng mga kaluskos sa kapaligiran. Kasunod nito ay mga hagikgikan mula sa maliliit na nilalang. Pinaatras ni Jake ang mga sundalo. Matapos ay nagsimulang umatake ang mga nilalang. Kinuyog nito ang mga kalalakihang nakatayo sa harapan ng siga. Mga lagalag na engkantong mga yan, Sargento. Huwag kayong gagalaw. Dahil hindi nila kayo makikita kung mananatili kayo sa dilim. Wika ni Jake. Laking gulat ng binata nang biglang pagbabarilin ng mga kalalakihan ang mga nilalang. Nang humupa ang putukan, biglang tumahimik ang paligid. Ilang minuto lang ang nakalipas ay yumanig ang lugar. Kasunod nito, ang malakas na atungal ng sota. Naloko na. Mukhang nandito na nga ang nilalang. Wika ni Sargento Ruiz. Atras na, Sargento. Paniguradong mauubos tayo dito. Tugon ni Jake. Dali-daling tumakbo ang mga sundalo papunta sa mataas na lugar. Nakitang tumatakbo ang sota papunta sa mga kalalakihan. Pinagsusuwag ng nilalang ang mga ito. Sumigaw sa takot ang mga kalalakihan dahil hindi nila inaakalang ganito kalaki ang nilalang. Ngunit ang ipinagtataka nila Jake, walang pinatay ang nilalang ni isa sa mga ito. Inantay nilang umalis ang nilalang at isa-isang inalalayan ang mga mangaso palabas ng kagubatan. Dinala ang mga mangaso sa isang ligtas na lugar at inantay na magkamalay bago tanungin. Magsalita kayo. Anong dahilan? At bakit nyo gustong mahuli ang sota? Tanong ni Jake. Binayaran kami ng isang tao mula sa syudad para huliin ang isang mailap na nilalang. Pero hindi namin inaasahan na ganito pala kalaki. Tugon ng mangaso. Sana bago kayo pumasok sa gusot na to, naisip nyo ang lahat ng pwedeng mangyari. Malaki ang magiging epekto ng ginawa nyo sa katahimikan ng lugar. Mas inuna nyo pa ang kinang ng salapi. Hindi lang basta-basta pera ang pinangako sa amin ng taong yun. 1,000,000 sa bawat sungay na madadala namin sa kanya. Muling wika ng mangaso. Ginamot ni Jake ang sugat ng mga ito bago tuluyang dinala sa kanilang nayon. Pinili ng binatang doon dali ng mga ito sa pangamba na maaaring mapahamak ang mga kalalakihan. Sinabi din ng mga ito kung sino ang nagbayad sa kanila. Kaagad namang ginawa ng aksyon ni Sargento Ruiz. Ako nang bahala sa taong yan. Kailangan lang ng matinding pruweba na magpapatunay sa paglabag nila sa batas. Wika ng sarhento. Matapos makipag-usap sa mga militar, pinulong naman ni Jake ang kanyang mga kasama sa trabaho. Tinalakay ang problema. Nagsagawa ng malawakang operasyon ng mga ito. Nagtayo ng mga tolda sa paligid ng tirahan ng mga takpan para pangalagaan ang lugar sa mga posibleng pagsalakay. Saka pa lamang napagtanto ni Jake ang kagandahan ng lugar na yon. Ito ang unang beses na nakapunta ang mga kasama ni Jake. Maging ang mga ito, namangha sa nakakabighaning kagandahan ng kapaligiran. Hindi ko inaasahan na may ganitong lugar pala dito. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin, Jake? Tanong ni Luis. Ang totoo, ngayon ko lang din nalaman yung tungkol dito, boss. Mas magugulat ka sa pupuntahan natin. Halika, samahan mo ko.
Tugon ni Jake. Naglakad ang dalawa papunta sa yungib ng mga takpan. Malugod naman silang sinalubong ni Rigor. Bago pa man pumunta si Jake, humingi na ito ng permiso na meron siyang isasama na mapagkakatiwalaang kaibigan. Maligayang pagbabalik. Salamat nga pala sa tulong niyo kagabi. Mabuti na lang at naagapan niyo ang kaguluhan. Wika ni Rigor. Biglang naalala ni Jake ang mga nilalang na sumalakay bago pa lumabas ang sota. Nga pala, Rigor, may mga nilalang na sumalakay sa mga mangaso bago pa lumabas yung sota. Anong tawag sa kanila? Tanong ni Jake habang naglalakad papasok ng yungib. Sila ang mga kama-kama. Engkantong tagapangalaga ng lugar. Nagambala sila nang maramdaman ang panganib na dala ng mga mangaso. Pero mabuti na din at nauna silang lumabas. Dahil kung hindi nangyari yon, baka ang mga kasamaan mong sundalo na pagbalingan ng sota. Tugon ni Rigor. Sa sobrang pagkalibang sa usapan, nakalimutan nito si Luis sa labas ng yungib. Naalala niya lang ito nang marinig ang bisor na sumisigaw. Naku po, nakalimutan kong may kasama nga pala ako. Sandali lang kaibigan ha. Wika ni Jake. Sabay takbo palabas ng yungib. Nakita nitong pinagtitipunan ng mga batang takpan ang kasama. Jake, pakitulungan mo naman ako dito. Bago ko gawing hapunan ng mga tiyanak na to. Natawa ang binata sa nakikita. Dahil ang ilan sa mga batang takpan nakasampa sa kanyang likuran. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi sila kumakain ng tao. Halika sa loob. Ipapakilala kita sa iba. Tugon ni Jake. Kagad lumipat ang mga batang takpan sa kanya. Pagkarating sa loob, nanlaki ang mga mata ni Luis nang makita ang napakaraming kauri ni Rigor. Ipinaliwanag ng binata ang pagkakakilanlan ng mga ito kay Luis. Namangha ito sa mga nalaman at hindi akalain na may ganitong nilalang pa ang nabubuhay sa mundo. Alam mo Jake, isa to sa mga dahilan ko kung bakit mas gusto kong sa labas nagtatrabaho. Marami kang matutuklasan. Lalo na tong mga takpan, no? Alam mo bang wala sa libro ng kasaysayan na mga kagaya nila? Wika ni Luis. Hindi sila naitatala sa ating kasaysayan dahil sila mismo ang pumiling ilihim ang kanilang pagkakakilanlan. Maraming sekreto ang mga takpan na hindi maaaring malaman ng mga tao. Tugon ni Jake. Inilibot nito ang kaibigan sa loob ng yungib. Nakita nito ang mga sinaunang kagamitan. Mula sa pagsasaka hanggang sa pamamaraan ng panggagamot. At ang mas ikinagulat ni Luis, nang ipakita ni Jake ang kakaibang kakayahan ng mga takpan sa panggagamot. Sinadya nitong sugatan ang sarili. Tinawag ang isa sa mga takpan. Dali-dali naman itong kumuha ng mga kagamitan upang gamutin ng binata. Pinahira nito ang sugat ni Jake ng kung anong dagta ng halaman at tinapalan ito ng dahon. Ilang minuto lang ang nakalipas. Tinanggal ng takpa ng dahon. Nanlaki ang mga mata ni Luis dahil nakita nito kung papaanong unti-unting naghihilom ang sugat ni Jake. Ito ang pinaka-iniingatang sikreto ng mga takpan.
Hindi ito pwedeng malaman ng ibang tao dahil siguradong pagkakainteresan nila ito at gagamitin sa pansarili nilang kapakanan. Wika ng binata. Habang nagsasalita ito, isinusulat ni Luis ang lahat ng nakikita sa isang maliit na kwaderno. Isusulat ko ang mga ito at iingatan, Jake. Mahalagang bahagi ito ng kasaysayan at kailangang ingatan. Tugon ni Luis. Mas mabuti nga ang ganyan, boss, pero sana kagaya ko. Itago mo ding lihim ang mga nangyari dito. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko tungkol sa mga takpan. Muling wika ng binata. Matapos igala sa paligid si Luis, muli silang bumalik kay Rigor upang ipaalam ang kanilang intensyon. Lubos naman itong nagpasalamat dahil kahit papano may mga taong nagmamalasakit sa kalikasan. Salamat sa inyo, kaibigan. Pero alam kong hindi pa tapos ang labang to. Hanggat may mga taong sakim na naghahangad ng kapangyarihan mula sa kabilang dimensyon. Wika ni Rigor. Alam kong tungkol sa Sota. Pero may nabanggit ang isa sa mga mangaso tungkol sa sungay nito. Bakit ganun kalaki yung halaga ng mga sungay? Tanong ni Jake. Kagad itong inaya ni Rigor sa isang bahagi ng yungib kung saan nakatago ang mga tala tungkol sa mga takpan. At dahil sila ang tagapangalaga ng Sota, may mga natago silang impormasyon tungkol dito. Ang sungay ng Sota nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan na makapagbukas ng lagusan papunta sa kabilang dimensyon. Kung sino man ang nagangad na makuha ito, malamang may alam siya sa sekreto ng tagapagbantay. Tugon ni Rigor. Isang mayamang negosyante ang nag-utos sa mga mangaso. Ang hindi ko alam kung saan nila nakuha impormasyon tungkol sa Sota. Wika ni Jake. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, kaibigan, hindi matatapos ang labang ito hanggat nabubuhay ang mga sakim na nilalang sa mundo. Tugon ni Rigor. Matapos ang pag-uusap, kagad bumalik si Jake sa mga kasamahan. Inutusan ang ilan sa mga ito na mag-ikot sa paligid para sa posibleng pagpasok ng mga hindi inaasahang panauhin. Kinagabihan, habang nagbabantay, laking gulat ni Jake nang makita ang ilan sa mga takpan. Kasama ng mga ito si Rigor at may mga dalang sandata. Para sa inyo, mga sandatang ito, alam kong kakailangan ninyong ipagtanggol ang mga sarili dahil sa banta ng mga taong nagangad ng kapangyarihan. Wika ni Rigor. Isa-isang inabot ng mga takpan ang mga sandata sa kasamahan ni Jake. Laking gulat ng mga ito. Lingid sa kaalaman nila na may naninirahan sa bahaging iyon ng kabundukan, lalo pat nasa paanan ito ng bulkan. Hindi na nakapagsalita ang mga ito dahil na din sa gulat. Matapos may pamahagi ang mga sandata, kaagad nang umalis ang mga takpan. Kinabukasan, bumalik ang dalawa sa inutusan ni Jake na magbantay sa paligid. Sinabi nitong may mga paparating na taga-syudad. Sigurado itong hindi mula sa panig ng militar ang mga yon dahil sa kanilang kasuotan. Mukhang nandito na ang mga inaantay natin. Magsipaganda kayo. Maya-maya lang, darating na din sila, tatay. Wika ni Jake. Kagad namang nagsipagpwesto ang mga kasama ng binata.
Muli itong umakyat papunta sa yungib ng mga takpan para balaan ito sa paparating na panganib. Nakahanda na rin kami, kaibigan. Alam naming darating ang araw na ito. At sa nakikita ko, hindi magiging sapat ang puwersa nyo, kaya makikisali na kami sa laban. Pangalagaan niyong itaas ng bangin at kami na ang bahala sa lambak ng sota. Matapos ang pag-uusap, dinala ng binata ang mga kasamahan sa bandang itaas ng burol, kung saan maaring dumaan ang pangkat ng mga kalaban. Bahagyang kinakabahan si Jake dahil alam niyang isang malaking digmaan ang kanilang kakarapin. Ilang minuto pa ay dumating na si Mang Munding kasama ang ilan sa mga kalalakihang lumad. Napangiti ang binata dahil karamihan sa mga kasamahan ng ama, mga mandirigma ng kanilang tribo. Kahit moderno na ang panahon, hindi kailanman malilimutan ng isang lumad ang kanyang pinagmulan. Kaya nandito ang mga mandirigma ng tribo natin upang makipaglaban kasama mo. Bagyang ikinagulat ng binata ang sinabi ng ama. Dahil ang mga dumating na kasamahan ay mula pa sa kabilang bundok, nasakop naman ng bayan ng Murcia, na pinangungunahan ng kanilang pinunong si Amlan. Ikinagagalak naming mga lumad ng kanlandog ang makipaglaban kasama niyo. Maraming salamat sa pagkakataon, mga kaibigan. Wika ni Amlan. Hindi ako makapaniwala. Ang maalamat na si Amlan at ang lumad ng kanlandog. Isang malaking karangalan para sa aming lahat ang pagdalo nyo sa labang ito. Hindi biro ang puwersa ng kalaban. Kailangang hindi nila marating ang lambak ng sota. Dahil sa oras na mangyari yun, malaking dilubyo magaganap at baka mabura sa mapa ang buong kabundukan ng Kanlaon. Tugon ni Jake. Kaagad nagbigay ng utos si Amlan na simulan ng paghahanda. Ilang minuto pa ang nakalipas. Natanaw na nila ang paparating na kalaban. Padilim na ng mga sandaling iyon. Alam ni Jake na maaaring mahirapan ang mga kasamahan, lalo pat hindi sanay ang mga itong kumilos sa dilim. Kaya naman inutusan niya ang mga kasama, umakyat sa puno at doon mag-intay ng pagkakataong sumalakay. Kailangan niyong umakyat sa mga puno. Sabihan mo ang lahat ng mga kasama natin. Mas ligtas kayo doon. Makakahanap kayo ng tamang pagkakataon sa pag-atake. Mahihirapan kayong kumilos sa dilim. Masyadong mapanganib na isugal ang kaligtasan niyo. Wika ni Jake. Yan din ang inaalala ko. Isa pa, hindi sanay sa pakikipaglaban ng mga kasama natin, Jake. Kaya mas mabuting ang tambangan namin ng mga kalaban. Nang sa ganon mabawasan namin ang kanilang bilang. Bago pa nila marating ang lambak. Tugon ni Luis. Kaagad nag-akyatan ang mga ito sa puno. Samantalang sina Jake at ang ilang mandirigma mula sa kanyang tribo piniling magtago sa mga tuyong dahon sa lupa. Ang pangkat naman ni Amlan naroon sa burol upang sagupain ng harapan ang mga paparating na kalaban. Kakaiba ang katapangan ng mga lumad pagdating sa labanan dahil malakas ang paniniwala nilang hindi sila mamamatay hanggat nakaapak ang kanilang mga paa sa lupa ng kabundukan ng Kanlaon. Makalipas ang ilang minuto, namataan na ng pangkat ang ilan sa mga paparating na kalaban. Marahang naglalakad ang mga ito habang patuloy na nakikiramdam. Nang biglang lumipad ang mga palaso mula sa pangkat ni Amlan,
Tinamaan ang mga naunang kalalakian. Nataranta ang mga kasunod, kaya marahang umatras ang mga ito habang hinahanap ang pinagmulan ng mga palaso. Naroon din ng mga sandaling iyon si Jake. Nanlaki ang mga mata nito nang makita kung sino ang kasama ng mga sumalakay na kalaban. Walang iba kung hindi ang kanyang tiyuhin na si Vergel. Kabisado nito ang kabundukan dahil kagaya ng ama. Isa din itong batikang mangaso ng kanilang tribo. Nakulong ito nang sinubukang magpuslit papunta sa bayan ng nanganganib na lahi ng mga musang na nasa kabundukan lang ng Negros matatagpuan. Si Jake mismo ang nagpakulong dito. 2 taon na ang nakakaraan. Sa wakas, nakabalik na din ako sa kabuntukang ito. Nasaan kayang mahal kong pamangkin? Jake, alam kong nandito ka. Magpakita ka na! Wika ni Vergel. Ang walang yakong kapatid. Talaga namang napakasama ng taong yan. Kahihiyan siya sa mga lumad. Wika ni Mang Munding. Malaki ang galit sa akin ni Tio Vergel at kailangan ko siyang harapin para wag nang lumala pa ang sitwasyon. Tugon ni Jake. Akmang tatayo na sana ito. Ngunit pinigilan siya ni Amlan. Ibigay mo na sa akin ang karangalang harapin ng traidor na yan. Malaki din ang kahihiyang idinulot niya sa kanlandog at kailangan niyang mapanagutan ng mga yon. Wika ni Amlan. Sabay lakad papunta sa kinakatayuan ni Vergel. Amlan, ang dakilang pinuno ng mga lumad ng kanlandog. Ano naman ang ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin, hindi mo pa rin nakakalimutan ang nangyari noon. Wika ni Vergel. Nang makita nito si Amlan. Kailanman hindi makakalimutan ng mga lumad ang ginawa mong kahihiyan. Alam mo ang batas namin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kaya pagbabayaran mo ang mga kasalanan mo ngayon. Tugon ni Amlan. Akmang susugod na sana nang bigla siyang tutukan ng baril na makasama ni Vergel. Pasensya na Amlan, pero hindi na ako gumagamit ng itak sa pakikipaglaban. Nauso na kasi ang baril sa syudad eh. Kaya wag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo. Wika ni Vergel. Ngunit hindi nagdalawang isip si Amlan. Kagad itong sumugod papunta sa kinakatayuan nito. Samantalang si Jake naman, nag-aalala sa maaaring mangyari sa oras na umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong paligid. Naku po, naloko na. Mukhang masisira ang plano natin. Mukha nga, Jake. Meron ka pa bang naisip na ibang plano para maiwasang magambala ang sota? Meron tay. Kaso hindi ko lang alam kung gagana ba. At isa pa, wala na tayong oras para doon. Pag-uusap ng mag-ama. Laking gulat ni Jake. Biglang nag-ugaan ang mga puno sa paligid. Mula sa mga ito naglabasan ang mga kama-kama. Napangiti ang binata dahil ito ang planong nasa isip niya. Nang masipat ito ni Amlan, dali-dali siyang sumugod. Habang nakasunod sa kanya ang napakaraming maliliit na nilalang. Sa pagkakataong iyon, alam ni Jake na hindi may iwasan ang putukan.
Kaya naman dali-dali itong nagpunta sa mga takpan upang balaan sa mga mangyayari. Ngunit pagdating nito sa yungib, tanging mga batang takpan lang ang naroon. Wala na ang mga kalalakian. Dali-dali siyang bumalik sa mga kasamahan. Ngunit sa kalagitnaan pa lang ng pagtakbo, biglang umalingaw-ngaw ang putok at sigawan ng mga tao. Huminto ang binata. Mula sa kinaroroonan ay nakita nito ang mga nangyayari. Nagsipagsugod na din ang mga kasama ni Amlan, maging ang pangkat mula sa kanilang tribo at mga kasama nito sa trabaho. Wala nang nagawa si Jake para pigilan ang kaguluhang iyon. At hindi ito ang inaasahang kakalabasan ng kanyang plano. Ilang sandali pa, unti-unti nang nagagapi ng panig ni Amlan ang mga kalaban sa tulong ng mga kama-kama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa mga ito ang naghagis ng granada. Lumikha ito ng malakas sa pagsabog. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalaban na umatras. Ngunit laking gulat ng mga ito nang makita ang mga takpan na nakaharang sa kanilang daan. Walang pagdadalawang isip na sumalakay ang mga ito. Pinagtataga ang mga kalaban gamit ang kanilang mga sandata. Sa kalagitnaan ng sagupaan, bigla namang yumanig ang lupa. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Patuloy na nakiramdam si Jake. Laking gulat nito nang biglang lumitaw mula sa kakawyan ang sota. Muling yumanig ang lupa. Hindi sinasadyang gumuho ang kinakatayuan nito. Dire-diretso siyang bumagsak sa kinakatayuan ng malaking nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Jake dahil ito ang unang pagkakataon na makita niya ng harapan ng sota. Taliwa sa inaasahan ng binata. Hindi ganon nakakatakot ang mukha ng nilalang. Kung tutuusin ay napakaamo nito. At tila kumalma nang makita ang binatang nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahang lumapit si Jake upang hawakan ang ulo nito. Ngunit bigla namang may nagpaputok mula sa itaas ng bangin. Dahilan para magulat ang sota. Aksidenteng maswag ang binata. Tinamaan ng isa sa mga sungay nito si Jake at tumalsik ng malayo. Mabuti na lang at tubig ang binaksakan nito, kaya hindi siya gaanong nasaktan. Ngunit nakita ng binatang patuloy na nagwawala ang nilalang. Tumingala ito. Nasipat na patuloy pa ring nakikipaglaban ang mga kasama. Sa pagkakataong iyon, wala nang ibang inaasahan ng binata kung hindi ang sarili. Naglakad ito papunta sa sota at sinubukan itong pakalmahin. Lumingon sa kanya ang nilalang. Laking gulat nito dahil nagliliwanag na parang baga ang sungay ng sota. Muling yumanig ang kapaligiran. Napatingala si Jake sa bulkan. Unti-unti itong naglabas ng makapal na usok hanggang sa tila nagliliwanag na ang bunganga nito. Napagtanto ni Jake na may kakayahan din ng sota na kontrolin ang pagsabog ng bulkan. Sota, tama na. Pakiusap. Marami ang madadamay. Hindi namin hinahangad na gambalain ang iyong pagpapahinga. Kaya pakiusap. Itigil mo na to! Wika ni Jake. Patuloy lang na nakatingin sa kanya ang nilalang. Habang tumatagal, lalo lang lumiliwanag ang mga sungay nito. Wala ka nang magagawa, Jake. Umalis na tayo dito. Sasabog na ang bulkan. Hindi mo na mapipigilan ng sota. Laking gulat ni Jake nang makita si Rigor.
Hindi maaari. Marami ang mamamatay. Kailangang pigilan ng Sota at hindi ako susuko. Kaya pakiusap, hayaan mo kong kausapin ang nilalang na yan. Wika ni Jake. Kagad tumabi sa dadaanan nito si Rigor. Wag mo sabihin sa akin na hindi kita binalaan, kaibigan. Tugon ni Rigor sabay lakad palayo. Muling hinarap ni Jake ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, nakatitig lang ito sa kanya habang patuloy na nagbabaga ang mga sungay. Mula ako sa angkan ng mga lumad at pinangangalagaan namin ang kagubatang ito. At ang mga nakikita mo sa taas, sila ang mga kasamaan kong nakikipaglaban upang pigilan ang mga taong nagdanais na saktan ka. Kaya pakiusap, pigilan mo ang pagsabog ng bulkan. Dahil kung hindi, marami ang mapapahamak. Hindi lang kami, kundi pati ang mga taong nakatira sa paanan ng kabundukan. Wika ng binata. Napatingala ang nilalang. Nakita ang dalawang naglalabang pangkat. Umatungal ito ng napakalakas at sa isang iglap, biglang nabiyak ang lupang tinutungtungan ng mga ito. Humupa na din ang liwanag sa bunganga ng bulkan, maging ang sungay ng Sota. Unti-unti nang nagbalik sa dati nitong kulay. Tumingin ang nilalang ng isang beses pa kay Jake bago ito tuluyang umalis at maglaho sa kadiliman. Hindi naman makapaniwala si Rigor sa ginawa ng binata. Pinahanga mo ko. Napatunayan mo sa akin na karapat dapat kang tagapangalaga ng lugar na to. Maraming salamat sa tulong mo. Matapos magsalita, kaagad na siyang umalis. Samantalang ang mga kalaban naman, kanya-kanya ng takas palayo sa lugar sa takot na baka tuluyang sumabog ang bulkan. Nakahinga ng maluwag si Jake dahil alam niyang tapos na ang kaguluhan. Kinabukasan, maagang nagpaalam sina Amlan at ang mga taga-Kanlandog. Bagaman may mga sugatan, masaya ang mga ito dahil nagawa nilang pagtagumpayan ang labang iyon. Nabigyan ng katarungan ang ginawang kahihiyan ng chewing ni Jake na si Berhel. Ilang araw ang nakalipas matapos ang pangyayari. Muling inayos sina Jake at ang mga kasamahan ang kagubatang nasira. Nagtanim sila ng panibagong punla para mapalitan ang mga punong nagsipagtumbahan, gawa ng malakas sa pagyanig ng lupa. Ni minsan, hindi dumaan sa inagap ni Jake na magaganap ang ganitong kaguluhan. Ngunit kahit papano, naging maligaya ang binata. Naging bahagi siya ng isang tribo na naniniwala at nangangalaga sa Sota ng Kanlaon. Opinyon para sa kwento. Grabe talaga yung nagagawa ng kasakiman, no? Yung kagustuhan na maghangad pa ng mas marami kasi nakakalimutan natin yung mga bagay na mas mahalaga. Makikita naman natin sa kwento, maaaring makuha nga yung kapangyarihan ng sungay ng nilalang, kaso ang problema nun, mamamatay din yung maraming tao at ang posible ding mangyari, yung taong nagpakuha nun, maaari siyang madamay sa dilubyo. Kayo ba mga kabayan, may mga ganito ba kayong naranasan? Yung tipong mas inuuna yung pansariling kapakanan kaysa sa nakararami? Kayo nang bahala sa comment section. Salamat.